Alam nyo mga kabayan, maraming pamilya dito sa Canada. Pag tinitignan mo sa labas, parang okay lang naman talaga. May bahay, may sasakyan, may pang-groceries. Maayos ang mga anak. Nakakabayad ng bills. At dahil dyan, madaling isipin na stable na. Parang comfortable, parang secure, parang nakakaangat na. Pero ang hindi nakikita ng karamihan, marami sa kanila, well, kasama na kami doon, financially stuck. So hindi sila mukhang naghihirap, hindi rin sila mukhang bumabagsak sa harap ng iba, pero sa loob, medyo napapagod na. Working hard every month, pero parang walang usad. Kumikita naman pero bakit parang laging mabigat? At iyan ang reality na bihirang pag-usapan. Because here in Canada, pwede kang magmukhang okay, pero trap ka na pala. At yan ang gusto kong pag-usapan natin sa videong ito. Bakit maraming pamilya na mukhang maayos sa labas, kasama na kami doon. Pero sa loob, parang walang kaluwagan. At hindi ito laging dahil sa maling diskarte or maling desisyon. Minsan ito na talaga ang itsura ng middle class life ngayon. Responsable ka naman, nagtatrabaho ka naman, ginagawa mo naman ang tama, pero somehow, parang kulang pa rin. Pero mukhang stable kasi gumagana pa naman ang lahat. Nababayaran ang mortgage, nababayaran ang renta ng apartment, umaandar ang sasakyan, may pagkain sa bahay. As a matter of fact, lagi niyang puno ang refrigerator. And then, ang mga anak nakakapasok sa school, even sa colleges and university. So from the outside, talagang parang okay. Pero ang totoo, sobrang sikip ng budget. Manipis ang allowance ng buhay. So isang repair lang, isang emergency lang, isang health issue lang, isang mawalan ng trabaho, pwede nang magulo ang lahat. At diyan mo makikita na magkaiba ang mukhang stable sa totoong stable. Kasi ang maraming pamilya dito sa Canada, hindi nabubuhay with margin. So karamihan nabubuhay sila sa basta maitawid lang ang loob ng isang buwan. Kaya pag ganyan, nakakapagod talaga. Kaya kung minsan ang problema, hindi dahil sa walang income. Kalimitan ang problema, pagpasok pa lang ng pera, may nakaabang na agad. Mortgage or rent sa apartment, car payments, insurance, gas, groceries, utilities, phone bills, internet, mga kinakailangan ng mga anak sa pag-aaral nila, sa colleges and universities. At kung minsan, may tinutulungan ka pa sa pamilya. So, yes, may income, pero hindi siya tumatagal. Parang dumadaan lang, at iyan yung dahilan kung bakit maraming pamilyang may decent income, pero pakiramdam stuck pa rin because earning money is not the same as keeping money. At keeping money is not the same as building security. So kaya ito yung lumalabas na tahimik na trap dito sa Canada. Hindi mo man hinahabol ang luxury, gusto mo lang ng normal na buhay. Isang safe na lugar, maayos na sasakyan, masustansyang pagkain, then winter clothes,
konting activities ng mga anak, soccer, ballet, music, minsan konting labas, minsan konting pahinga, normal lang naman yon. Pero ang problema, ang mahal pala ng maging normal dito sa Canada. At kapag nasanay na ang pamilya mo ng level na yan, mahirap nang umatras kasi mayroon ng mga expectations. May routine na, may commitments na. Kaya kahit pagod ka na, tuloy ka pa rin. Because the system has to keep you running. So ito ang hindi sinasabi pero totoo. Sa maraming bahay, utang ang tahimik na sumasalo. Credit card, line of credit, car financing, installments, buy now, pay later. So sa umpisa parang okay lang. Temporary lang naman. Mababayaran din. Makaka-recover din. Pero habang tumatagal, yung utang hindi na back up. Siya na mismo ang sumasalo sa buong lifestyle. Kaya nagiging delikado na yon. Because now, hindi mo lang binabayaran ang today, binabayaran mo rin ang yesterday. Pati ang yung future pagdating ng retirement. Kaya kahit may pumapasok na pera, parang may humihila pababa. Kaya ito yung malaking realization ko ngayon. May panahon noon na isang matinong income kaya nang bumuhay ng pamilya. Pero ngayon, kahit dalawa na kayo nagtatrabaho, parang mabigat pa rin. Because the cost has changed. Tumaas ang housing, tumaas ang presyo ng groceries, tumaas ang insurance, tumaas na halos lahat. Pero ang expectation ng marami, kapag 2 incomes, dapat okay na. But not necessarily. Kaya maraming mag-asawa ngayon, ang tahimik na nagtatanong. Pareho naman kami nagtatrabaho, pero bakit parang kulang pa rin? At totoo yan. Valid yan. Nararanasan yan ng karamihan. At ito pa ang siguro ang pinakamabigat. Maraming pamilya ngayon, pagod na rin. Napapagod na. Hindi lang sa katawan, pati sa pag-iisip, pati sa damdamin. Kasi araw-araw ang dami mong dala. Routine, day-to-day activities, trabaho, drive, bills, bahay, mga anak, responsibilities. So hindi ito complain. This is just the running realities of life here in Canada. Busy ka lagi. Pero kahit busy ka lagi, parang wala ka pa ring usad. At iyon ang masakit. Napupuyat ka, napapagod ka, responsable ka naman, pero bakit nagigipit pa rin? Pero bakit wala pa ring luwag? So why does it feel like you keep running, but you never arrive? So iyan yung unti-unting nakakapagod sa tao. At ito pa yung masakit. Kapag mukha kayong okay, akala ng tao talagang okay kayo. Kaya maraming pamilya nananahimik na lang. Ayaw magreklamo, ayaw magmukhang mahina, kasi ayaw mapahiya at ayaw mag-alala ang iba. So kaya tuloy-tuloy lang, ngiti sa labas, pero mabigat ang loob. At kung minsan, mas mabigat pa rin ang silence kaysa mga bills.
Kasi hindi mo lang dala ang pressure sa pera. Dala mo rin ang pressure na nagpapanggap na okay ka. Kaya sinasabi ko ito, kasama na ako. Maraming pamilya dito sa Canada ang mukhang comfortable. Pero kung minsan, hindi nararamdaman ang tunay na peace. May income, pero walang breathing room. May bahay, pero may pressure. May sasakyan, pero laging umaasa na hindi mag-breakdown. May structure, pero walang kaluwagan. At iyan yung mga hidden struggles ng maraming middle class families dito sa Canada. Hindi laging obvious, hindi laging dramatic, pero totoo. Kaya tumatahimik na lang, pero nabibigatan. Pero ito yung ayaw ko nating makalimutan. Hindi nangangahulugan na porket stuck ang pakiramdam natin, that means tapos na tayo. Because this is not where our story ends. Mahalaga ang realization. Because once you see it clearly, you can think differently. Hindi ka na masyadong hahabol sa image, mas iisipin mo na ngayon ang totoong stability. Hindi na lang paano kami magmumukhang okay, kundi okay ba talaga kami. At para sa akin, mas matapang na tanong yan. At baka dyan magsimula ang totoong pagbabago. Because at the end of the day, maraming pamilya dito sa Canada ang hindi kailangan ng mas magandang image. Ang kailangan lang nila, mas malaking breathing room. Mas malaking margin, mas konting pressure, mas totoong security. Kasi ang image pwedeng makapanloko ng ibang tao. Pero hindi niyan maloloko ang stress mo. Hindi niyan maaalis ang puyat mo. At hindi niyan masesecure ang future mo pagdating ng retirement mo. So yes, maraming pamilya dito sa Canada na kasama na kami ang mukhang comfortable, pero sa totoo lang, ang madami sa amin ang tahimik na napapagod. Ang tahimik na napapagod sa buhay na mukhang stable. Pero pakiramdam, sobrang bigat.